mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. Kakapasok lang na balita mga kababayan, Senator Jinggoy Estrada kusang sumuko sa CIDG upang irepresenta ang kanyang sarili at naninindigan mga kababayan na mananatili siyang miyembro ng mayorya sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano o tinatawag nating Brave 13. At sinabi din ni Senator Jinggoy Estrada na habang nililinis itong pangalan niya ay ipapahod umano ang kanyang sahod habang siya ay nililitis or nililinis itong pangalan niya. Grabe mga kabayan, pasabog po ito. Hindi kagaya ng isang senador dyan, tatakbo-takbong senador, mangangako na pag siya daw ay nailuklok at naging senador muli, hindi daw niya kukunin ang kanyang sahod alang-alang sa mga kabataan. Ngayon, anong nangyari? Nabudo tayo ni school bukol. Di ba? Ganon ang galawan ng mga politikong manggagamit, mambubudol. O eto po mga kababayan, panoorin po natin ang matapang na Jinggoy Estrada at talagang may paninindigan na ipinaglalaban. Hinding-hindi susuko, haharapin lahat, anumang unos ang kanyang nararanasan ngayon. O eto po yung video mga kababayan. Magandang hapon sa inyo lahat. I am already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon ito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan.
Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Okay na? No more question, guys. Pati ang pupunta sila sa CIDG. Buksan lang po yung pinto. They may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor to due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now. Pasok ka, sir. SP, how will this affect the majority, SP? How will this affect the majority? Kasuhin muna namin si Senator Wait lang po, wait lang. Wala na.